Magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. So sa umagang ito ay nandito po tayo sa taniman po natin na ang ating talong, kung saan maganda na po sila uli mga ka-farmers kasi nakaka-recover na po sila yung time na nasira ang mga dahon nito sa bagyo, sa bulkang Taal na nag-alboroto. So yung usok niya mga ka-farmers ay nakakasira kasi parang sunog ang mga dahon. So meron na po itong mga bunga, no, pero hindi pa siya masyadong marami mga ka-farmers. So ang kadalasang bunga mga ganyan palang kalaki, oh. Tapos laglag ang mga dahon mga ka-farmers kasi pinapa-sprayhan natin ng Biostin at saka Ortibatap. So yun po ang magandang fungicide na panglaglag sa dahon, no. So ngayon mga ka-farmers kita na natin, no, napakalinis na ang mga dahon at wala nang sira. So ngayon mga ka-farmers meron po tayong kunting kaalaman na ibabahagi dito sa ating kwentuhan, yung patungkol po sa anthracnose. Kasi sabi ng iba mga ka-farmers, pag halimbawa, no, kuha lang tayo ng mga matatandang dahon na sa ilalim, parang yung may parang taya-taya, ito mga ka-farmers, oh. Ito mga ka-farmers, no. So kung napapansin nyo may taya, so para siyang ang tawag sa iba ay anthracnose. Pero alamin natin to mga ka-farmers bago siya nagka-anthracnose, ano po ang sanhi o dahilan kung bakit nagka-anthracnose. So ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, kahit protektado pa ang ating mga halamang talong sa mga fungicide, no, kung hindi siya protektado mga ka-farmers sa mga insecticide, yung tinatawag nating sucking insect, hindi din natin maiwasan yung anthracnose. So si anthracnose mga ka-farmers, pag tumama po sa ating mga pananim, napaka lala po kasi napaka tapang na punggos yun mga ka-farmers. So ano ba ang sanhi kung bakit magka-anthracnose? Protektado naman po ang ating mga halamang talong sa mga fungicide natin ginagamit, no? So kung meron tayong tinatawag na mga prevention na mga fungicide, yung pag-maintenance natin. So kung iisipin natin mga ka-farmers, wala nang pagkakataon na magkapunggos pa kasi protektado. Pero mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, pag hindi protektado ang ating mga halaman sa mga sowing and sucking insect tulad ng mga whitefly, brood mites, mga thrips, mga red spider o ano pa mga ka-farmers, mga hanip, ay hindi din makakaiwas sa tinatawag nating anthracnose. Alam mo ba mga ka-farmers, bago magka-anthracnose po ang mga dahon ng ating talong, ay sinisipsip po nila ang katas, no, ng mga dahon. So yung mga bagong usbong mga ka-farmers, yung ano pa lang, sinisipsip po, no, mga ka-farmers, sa mga whitefly, no, yung carrier sa pangungulot, tapos mga brood mice o ano pa, mga thrips o ano pa mga sowing and sucking insect bago nagka-anthracnose. So kung hindi natin sila maproteksyonan mga ka-farmers, fungicide lang, protektado sa fungicide, tapos sa mga insecticide ay wala, yan may pagkakataon din mga ka-farmers. So bago nagka-anthracnose mga ka-farmers, nauna muna ang mga pag-atake ng mga feasting insekto. Tulad nito mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ito. So bago to nagkaganito mga ka-farmers, wala na po ang katas, natuyo na siya, sinisipsip po, no, ng tinatawag nating sowing and sucking insect na mga insekto. So yun po, no, mga ka-farmers. So paano po natin maiwasan yung lalang punggos kung siya ay umaatake? So mag-spray tayo ng fungicide, mag-spray po din tayo ng insecticide. So ngayon alamin natin ang insecticide para sa mga sowing and sucking insect. So meron na tayong tatlong ika-recommend sa inyo mga ka-farmers na pwede nyong gagamitin pang alternate. Una, Vinebia mga ka-farmers, sa dosage na 30 ml. Yan, protektado na ang ating halaman sa mga sowing and sucking insect para hindi magka-anthracnose. Kasi aatakihin muna ng insekto bago magka-punggos. So sasaluin mga ka-farmers ng tinatawag nating anthracnose ang mga dahon ng nating talong, lalo na pag matanda na tulad nito. So yun, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko sa inyo patungkol dyan.
Pangalawa, ano po ba ang ating pangalawang insecticide na pang-control sa sowing and sucking insect? Kutitso. Okay, si Kutitso mga ka-farmers, sa dosage na 10 to 15 pwede na. Para protektado ang ating mga pananim, no, sa mga feasting insekto na yon, yung whitefly, mga thrips, aphids. Okay, ano ang pangatlo natin? Exalt. So si Exalt mga ka-farmers, napakagaling din na insecticide sa mga sowing and sucking insect. May kakayahan din siyang mag-control dyan mga ka-farmers. Tapos pag mag-spray tayo, halimbawa binibia, pwede na natin sabayan siya ng Forso. So yun po ang kanyang fungicide. So sa madaling salita mga farmers, protektado ang ating halamang talong sa fungicide na meron sa produkto ng FMC, yung Forso ng IDP Conazole. So yung laman ng score, laman ng tap ay nandiyan na po, no, sa Forso. So sabay natin silang i-spray sa binibia kasi sila po ay compatible. Then tapos foliar. So yun po ang maganda. Kung halimbawa naman mga ka-farmers ay ang i-spray natin ay Kutitso, pwede natin isabay si Cabrio. Yun po ang fungicide na compatible sa kanya. So pag halimbawa si Exalt mga ka-farmers, si Exalt pwede siya, no, sa mga Corteva na mga fungicide. So yun po ang ating gagamitin pang spray para protektado din foliar. So sa isang spray lang mga ka-farmers, di problema natin ang mga fungicide kasi protektado na tayo sa fungicide. Protektado na ang ating halamang pananim sa mga feasting insektong umaatake. Tapos may foliar pa, pagkain ng halaman na pinapadaon sa dahon. So yun po ang maganda mga ka-farmers. Tapos mga ka-farmers, ang ating gagawin kung halimbawa ang ating tanim ay bago pa, so every week tayo mag-spray. Sa isang spray lang pwede na isabay natin ang insecticide, fungicide, basta compatible lang. Except lang po sa fungicide ng mga cover, hindi siya pwede lahukan natin mga ka-farmers. Tapos pag halimbawa ganito ng edad, no, napipitasan ng 5 beses. After mga ka-farmers mapipitasan, pagkahapon mag-spray tayo para hindi masyadong ma-stress. Kasi pag halimbawa tanggalan natin sila ng mga bunga, hindi naman natin kinakat, binubunot lang ang pag-harvest ng mga bunga. So pakakainin natin sila pagkatapos para patuloy ang pagbulak, pagbunga mga ka-farmers. So yun lang po ang technique ko dyan, or sekreto kung bakit ako palaging may harvest. Hindi naman masyadong marami, at least meron. So yun po, no, ang i-share ko sa inyo patungkol dyan mga ka-farmers sa ating mga ginagamit. So yung talong natin ngayon, kitang kita natin, napakaganda, napakadami pang mga bulaklak. So ngayon nagpapadilig tayo ng tubig kasi kahapon ay dinidiligan siya ng fertilizer. So ngayon naman ay tubig kasi napakainit mga ka-farmers. So mas maganda na mabanlawan natin sila. So ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, dito din sa ating kamatis ay magpapadilig din tayo ng tubig kasi kahapon ay pinapadiligan po ito ng fertilizer. Tapos yung mga matatandang dahon, kita yung naninilaw sa ilalim, yun po ang gagawin nila ngayon, no? So meron tayong parang 3 tao din kasi dahil sa dami naming mga trabaho, may tatlong nagdilig, may 3 nag-spray ng damo, may 3 din nag-cut, at saka yung isa nandun sa tindahan. Then kami naman may iba din ginagawa mga ka-farmers. So yun po ang aming ginagawa din nagtanggal ng mga dahon ng mga matatanda kasi palagi ko nang isinasabi sa inyo na makakatulong po ito para sa mabilisang paglaki po ng mga bunga, yung pagbawas ng mga matatandang dahon. So dami ng mga bunga mga ka-farmers, kitang kita na natin, no? Tingnan nyo, nakakatuwa ng tingnan hanggang dulo. Okay, so sana po mga ka-farmers may natutunan po kayo, no, sa ating ginagawang video patungkol po sa dahilan kung bakit madapuan po ng punggos ang ating talong.
So ang dahilan mga ka-farmers, kahit sinabi ko na sa inyo na protektado siya sa fungicide, pero bakit may lusot pa din ang anthracnose? So yun po mga ka-farmers, no? Inatake sila muna ng mga suwing ang saking insekto tulad ng whitefly, mga thrips, aphids, bago sinasalo ng punggos yung tawag nating anthracnose. So yan mga ka-farmers, sinisira muna ang mga dahon, sinisip-sip ang mga katas. Yan, nakakatuwa. Bago tuluyang ano po, nagka-anthracnose. Okay, so bago tayo magtapos sa ating kwentuhan mga ka-farmers, mega love shout out po sa mga audience natin, at saka sa mga subscriber natin, mga sharer at commentator, at saka sa mga palaging nag-request na magpapagawa tayo ng video para patuloy ang ating pagbahagi ng kaalaman dito sa social media. So maraming salamat po mga ka-farmer. Malaking tulong po ang mga request video ninyo kasi makapagawa po tayo ng content. So yun lang po siguro ang may share ko po sa inyo. Sabing bunga mga ka-farmers, oh. Nakakatuwa, amazing. Okay. So yung mga dahon dito mga ka-farmers, mga 3 days to 4 days tuyo na to. Kunin namin to sa gitna, hindi namin to hayaan din mga ka-farmers. Walang itira namin, no? So lahat aalisin namin. Kasi madali lang itong natuyo kasi napakainit ang panahon. So walang iwan dito mga ka-farmers. Lahat kunin at itabi namin. Okay, so salamat po sa inyong pagsama mga ka-farmers. Hanggang dito na lang po. Uulitin ko, from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at ibang bansa. Isang napakagandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers, at maraming salamat po sa panonood nyo palagi sa aking video, at saka sa yung pag-support o pag-share at pag-comment. So bilang isang content creator, malaking bagay po mga ka-farmers na may share nyo ang aking video para maraming makapanood, lalo na sa mga baguhan at wala pang idea sa pagpa-farming. Hanggang sa muli, ako na po yung pagkaalam. Happy watching, God bless at all, at mabuhay po tayong lahat. Thank you po. Bye bye.